Magandang araw mga ka-e-bike, kung anumang oras, anong araw niyo po mapanood itong vlog natin. For today's video nga po pala ay may customer po tayo. 4012 na yellow. Shout out po sa inyo ma'am Banji Batuto. Concern nga po pala sa e-bike ni ma'am, maalog pag dinadrive. May natunog-tunog daw po sa ilalim ng e-bike nila. Ito, konting tutorial lang po tayo dito mga ka-e-bike. Request po ito ng followers natin sa TikTok, si Serge said. Ito na nga po sir, ang unahin natin dyan ay kakalasin natin siyempre yung ball joint. Yung tornilyuhan ay dalawa po yan. Kabilaan, gamitan lang po natin ng 19 para makalas po yung pinaka-tornilyo. At ayan, pag nakalas nga na nga po, ay dito naman tayo sa kabila. Tandaan lang na po natin kung saan natin binaklas. May mahabang tornilyo at maliit na tornilyo kasi yan. Para pagbalik natin ay ganun pa din. At ayan na nga, maalog po yung mga ball joint, kaya pinalitan po natin ng bago. Ayan po siya ang tumutunog sa ilalim ng harap ko po mga ka-e-bike. Kaya ito, papalitan natin ng bago. Pag ayaw po siyang pumasok sa isang thread ay dito po sa kabila yan, papasok yan mga ka-e-bike. Siyempre, kamayin lang muna natin para matansya at yung ikot ay sakto po. Basta iayon nyo lang po ito sa thread nila. May dalawang rod nga po pala dito, ang malaki at yung medyo mahaba at maliit. Ang ipapalit natin ng ball joint ay bali 4 na piraso. Ang cost nga po pala nito ay palaging nababasa at kinakalawang. Hindi kaya ay hindi na maintain po ng W4D at hindi din nalalagyan ng grasa. Ito po talaga ang pangunahing problema ng mga 4 wheels. Pagdating po dito ay ma-maintenance po talaga, may ball joint, bearing, siyempre yung change oil. Kaya kung gusto nyo magka-e-bike, ang i-recommend ko sa inyo ay 3 wheels mga ka-e-bike. Lessen po yung maintenance at pagdating po sa takbo ay mabilis po ang 3 wheels mga ka-e-bike kasi 3 lang po ang gulong. Instead po dito sa 4, ang gulong ay mabagal po ito dahil mabigat nga po ang katawan. Kung sa performance naman po ay doon na lang kayo sa 3 wheels. Pero pag gusto nyo po ay marami ang makasakay at siyempre dito na po kayo sa 4 wheels. Yun nga lang po ay ma-maintenance po siya. At dito na nga po tayo mga ka-e-bike, ibabalik na po natin yung pinaka-tornilyo at ball joint. Ugaliing lagyan ng grasa at langis kung wala kayong grasa. Pati rin yung mga tornilyuhan at yung nuts, lalagyan din natin ng grasa yan. Huwag pong kalimutan yung pinaka-washer niya mga ka-e-bike para maganda at smooth po yung play ng ball joint. Pagkatapos nating ma-install at ayan, pinipix na po natin at gamitan natin ng 19 katala at impact wrench. Pagkatapos natin doon sa kaliwa ay dito naman tayo sa kanan. Ganyan lang po ang pagpasok niyan mga ka-e-bike. Una, kamayin muna para masiayon po yung thread. Ayan, nahigpitan na natin at tinitest natin dyan mga ka-e-bike kung nagpi-play siya at goods po siya. Ang next natin gagawin nito ay ihigpitan natin at ipafinalize natin po yung ball joint para sa ganun po ay hindi po siya ma-disalign. At pagkatapos nating mahigpitan ay eto, kinakabit na natin yung pinakagulong niya. At eto, sa pagbalik ng tornilyo ay kakamayin lang syempre para yung thread niya at tornilyo ay ayon po. At dito na nga ini-impact na po natin ng higpit para hindi po siya magkakalas. At dito na naman sa kabila, ganun din po ang gagawin natin mga ka-e-bike. Depende na lang po sa inyo kung gaano kahigpit yung tansahan. Basta wag lang gaanong kahigpit na higpit kasi malulos thread po yung thread. At eto na nga mga ka-e-bike, the moment of the truth is patapos na tayo at binaba na po natin yung mga rampahan. Hanggang dito na lang, sana may natutunan kayo. God bless and peace out.